Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin 'tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo, sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong vlog na ito, paki-hit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong mano-notify. At yung palaging request ni Sir Bong kasi diyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana 'pag lumalabas yung mga ads, huwag niyo siyang i-skip. Papanoorin niyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas diyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Dear teachers, alam ko masaya tayong lahat dahil meron ng clothing allowance. Yay! Alam ko halos lahat ng mga division or region ay nakatanggap na sila ng clothing allowance. Ang amount ng clothing allowance natin ngayon ay 7,000. Last year, kung matatandaan nyo ay nauna yung 6,000 tapos sumunod yung 1,000 kaya 7,000 din yung clothing allowance natin last year. Tama ba si Sir Bong? Alam nyo dito sa amin sa Caloocan High School, tumanggap na ng clothing allowance yung aming mga guro at kasama diyan siyempre si Sir Bong. At speaking of clothing allowance, ito ngayon yung topic natin ngayon. Pag-usapan natin yung DepEd Memo 28 Series of 2025. Ang title nito ay Guidelines of the New DepEd National Uniform for Classroom and Office-Based Personnel. Ano ba ang sinasabi ng DepEd Memo 28? I-discuss natin yung ilang details nito. Una, itong papasok na school year 2025-2026, ang sabi sa guidelines ay pwede pa gamitin yung old uniform ng ating mga guro. Or kung yung iba ay gusto nang gumamit ng bago, ito ay pwede rin. Kasi ang sabi sa DepEd Memo, yung school year ng 2025-2026, ito yung magiging transition para sa bagong uniform ng DepEd. Pero sa school year 2026-2027, fully implemented na yung DepEd uniform at talagang required na yung ating mga guro na magsuot ng DepEd National Uniform. Sa DepEd uniform, meron tayong dalawang klase. Yung sa mga guro ay tinatawag na classroom-based uniform at yung isa naman, yung mga nasa office, ay tinatawag na office-based uniform. Another point sa DepEd Memo na ito, walang sinasabing official fabric na dapat bilhin ng ating mga guro. Any fabric will do basta compliant sa Philippine Tropical Fabric Law. Dito kasi sa law na ito, kung ano yung fabric na fit for your region, yun ang gagamitin. Example, iba ang klima ng Baguio sa klima ng Metro Manila or NCR. Sa Baguio, most likely, mas makapal yung tela na isusuot nila. At dito naman sa NCR ay probably yung sakto lang kasi mas mainit ang klima natin dito sa NCR, sa Metro Manila, kumpara sa Baguio. Kaya wala naman talaga official na kapal o nipis ng tela na sinasabi ang DepEd. Kaya yung ating mga guro ay pwede silang bumili kahit saan. Pwede sila bumili sa mga supplier or pwede sila bumili sa ibang market like Divisoria. Kaya lang another point, sabi sa DepEd Mem, dapat sundin yung prescribed na design na inilabas ng DepEd at yung tamang color ng uniform. Ito yung mga bagay na dapat sundin ng ating mga guro. At otherwise, kung hindi ito masusunod, hindi tayo magkakaroon ng uniformity sa ating national uniform ng DepEd. Sir Bong, bakit po ganon? Yung iba matingkad ang kulay, yung iba naman mapusyaw yung kulay. Again, kung ano yung exact color na prescribed ng DepEd, dapat ito ang sundin ng ating mga guro. Hindi kasi pwede sa pagpili ng uniform, hindi kasi pwede yung pwede na. Dapat na ayon sa DepEd color and DepEd design. Another point, DepEd is reiterating na hindi nag-endorse ang DepEd ng isang supplier or nag-accredit
ng isang contractor para sa ating DepEd uniform. Kaya kung may pupunta sa school nyo na supplier at sasabihin nila na sila daw yung winning bidder for the uniform, ito ay hindi totoo. Pero in fairness, maganda yung quality ng mga supplier na nagpupunta sa school. Tama ba ako? Kaya lang, medyo may kamahalan lang yung mga supplier na nagpupunta sa school. Alam nyo, umaabot yata sa 1,500, 1,600 yung isang pair ng uniform ng guro sa lalaki at sa babae. Pero in fairness, maganda yung quality ng fabric na pinapakita nila. Another thing in the memo, may 3 designs for classroom-based personnel. At may hiwalay na 3 designs din for office-based personnel. Sa classroom-based personnel, meron silang designs na A, B, and C. At sa office-based personnel, meron silang designs D, E, and F. Sa classroom-based, ito yung mga guro natin. Monday ay design A, Tuesday ay design B, at Wednesday naman ay design C, at Thursday uulitin yung design B. Then yung Friday, any appropriate clothes na pwedeng suotin ng ating mga guro. Sa office-based naman, pareho din ang pattern ng schedule. D sila for Monday, E for Tuesday, and F, design F for Wednesday, at E again, design E again for Thursday. Then yung Friday nila ay any appropriate clothes. Dear teachers, kahit na may DepEd Memo 28 tayo, existing pa rin yung Civil Service Directive on wearing of uniform. Like yung first Monday of the month, dapat naka-ASEAN uniform tayo and the likes. Sir Bong, pwede po ba hindi mag-uniform? Alam nyo, may provisions dito, yung DepEd Memo 28, yan yung assignment nyo, basahin nyo. Kasi may mga DepEd personnel tayo na working as nurse and doctors and others. So kung ano yung known uniform ng profession nila, yun ang kanilang gagamitin. Yun ang pagkakaintindi natin. At yung may mga concerns sa religious doctrine nila na may sarili silang clothings, kino-consider ito. May natutunan ba kayo sa topic natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.